Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article sa Manila Bulletin. Title, Palas, Marcos open to discussions on PH or Pilipinas. Philippines return to ICC by Betena Unite. So, posible na ang Pilipinas babalik, magiging miyembro ulit sa ICC kasi open ang administrasyon na pag-usapan ito. Sabi ni Jose Claire Castro, sa aking palagay, opo, yung tinanong siya kung anong masasabi ng Pangulo tungkol sa pagbabalik sa ICC. Sabi niya, sa aking palagay, opo. At kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Dagdag pa niya, open po siya. Noong huli po kaming nag-usap, dahil noon pa po natin to na pag-uusapan, sinabi po niya na open naman po siya. Okay? So, in 2024, Marcos said, so last year ito, the Philippines was studying if it could rejoin the ICC and see what the country's options are. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are, the President said in November last year. So, ang Pilipinas, kumalas nung, I think, 2018. Kumalas, after 1 year, 2019, wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. So ito, masamang bangungot ang ating minamahal na Tatay Digong, bigla nilang inaresto at pinakulong sa ICC. Kaya kahapon po, naka 100 days na ang ating Tatay Digong sa loob ng kulungan sa The Hague, Netherlands. Maalala ko pa, ilang beses na nagsabi ang Pangulo, senador pa siya noon may narinig akong interview niya. No. No more jurisdiction, ICC, no more. Talaga, senador pa siya, walang pakialam ang mga banyaga sa atin. Gandang pakinggan. Nung bago mag-eleksyon nung May of 2022, ganyan din, tinatanong tungkol sa ICC. No, never. Presidente na siya, ganyan, mga ilang beses, 3, 4 na beses. We will not cooperate whatsoever, no jurisdiction, wala. Ang sarap pakinggan pag nagsasalita ang Pangulo. Kaya lang, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Yan po ang masakit na katotohanan. Kaya nung tinanong siya ni Kato Nyeng, open ba kayo sa reconciliation with the Duterte? Sabi, oo. Ayoko ng gulo. Ayoko ng kaaway. Marami na akong kaaway. Gusto ko ng kaibigan. So those are just words. Nung binigyan siya ng kondisyon na ibalik muna si PRRD para magkaroon ng reconciliation. Anong sagot niya? No. Do not give precondition. So, wala na. Napunta lang sa hangin yung sinasabing reconciliation. So, ito na naman, open. Balik. Sige, balik. Decision nila yan. Sa ASEAN nations, 10 nations, isa lang pala ang member. Cambodia lang. So, anong ibig sabihin? Hindi mabili ang ICC. If I'm not mistaken, nasa 120 plus lang ang
throughout the world, how many countries do we have? More than 200. So, mga kalahati lang ang mga countries ang member ng ICC. So, Southeast Asia, Cambodia lang ang member. Ang Malaysia sana, nagpa-member na, kaya lang biglang umatras nung may pressure galing sa iba't ibang sektor. Kaya, kung ako ang tatanungin nyo, dapat ba tayong babalik? No need. Bakit? Ang ating mga korte, functioning ang ating mga korte. Kailangan mo lang ng ICC kung yung principle of complementarity. Kung hindi na nagpapangsyon ng mga korte, yan, kailangan mo ng ICC. Hindi naman tayo failed state. Sana yung mga failed state? Kagaya ng, ano na yung bansa na ang daming pirata? Somalia. Mga ganon. Kailangan kasi wala ng korte. Kailang sa atin, functioning pa man. Bakit ka pa sasali? Anyway, isa ang pinaka-importante sa atin ngayon, yung tuloy po ang ating pagdarasal sa petisyon ng ating minamahal na Tatay Digong na ma-aproban yung interim release. I don't know when, but my gut feeling, makakalabas siya, ma-approve yun. I agree with Attorney Roque na malaking posibilidad due to humanitarian consideration dahil 80 years old na ang ating Tatay Digong, may karamdaman at ayaw ng ICC na matulad yung nangyari sa Serbian President Milosevic, namatay sa loob ng ICC detention cell ay nagkagulo sa Serbia. So sana hindi mangyari yun kay ating Tatay Digong. Kaya sana pagbigyan yung total may willing country naman, host country na doon siya temporary mag-stay habang ongoing yung trial at nag-commit na ang country na anytime pwede nilang dalhin si Tatay Digong sa ICC trial chamber kung kinakailangan. Kaya pagpatuloy po natin ang pagdarasal na ma-approve yan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among saging lakatan nga namunga bisan waray abono. Og mo ni ang among unang tanom nga saging lakatan. Og tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa, namunga bisag walay abono. So karon nananumi og lakatan nga ginaabonuhan. So mas nindot ang among ginaabonuhan kay tambok og dali pod siya nga mangunod so atong bisitaon. Og karon mao na ni ang among saging lakatan nga ginaabonuhan. So makita gid nato nga hapit na siya mamunga og mga dagko na pod siya. Og karon nagaabono na pod mi. Kay para nga mas dali pa gyud mamunga ang among saging lakatan. Ing ani nga pag-abono nga amurang tabunan og yuta para nga dali siya nga mukuan sa punuan. Og kini ang among saging lakatan 240 ni tanan. So daghan-daghan gyud og gawa sa saging nga lakatan nga among tinanom, nananom pa gyud mi og kape kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Karon mo na ni ang kape nga among tanom pod. 350 ang among itanom nga kape. So among lakatan 240. O karon naga-spray na pod mi og puradan pang patay sa insekto. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom namo og lakatan og sa pagsuporta sa kape nga among pagpananom og labi na sa abono
nga aron dali mangunod ang among tinanom. So salamat kaayo sa nagsuporta ug ang Ginoo mo'y magapanalangin kaninyo. God bless.